Yeah. Forgets not his own. Sign us to guide us, our God in us joining, leading men in His kingdom divine. From the beginning, the fight we're winning. Thou Lord was at the sign, our glory design. All to extol thee, thou later triumphant. Let us now still our defender will be. Let thy congregation escape tribulation. Thy name be ever praised, O Lord, make us free. Para po sa ating opening song, tayo pong lahat ay tumayo at awitin pa natin ang Rejoice Ye Pure in Heart. Rejoice ye pure in heart, rejoice, give thanks and sing, your feast above.
Hello. Tayo pa manik. Magandang gabi po mga kapatid and happy Sabbath. Ngayon po tayo ay panghuling gabi na sa ating worship compliance. At tayo na ito ay patuloy na ngayon pong gabi ay ang bahagi ko po ay magpakilala ng nagsiganap at magsisigap po ngayong Sabbath worship. Chorister po, Sister Margie Piloton. Opening song po, Rejoice Keep Your in Heart. Opening prayer po ni Brother Mato Piloton. Presider po inyong lingkod kay Piloton. Special song ni Novia Lagadi. Speaker po, Pastor Val San Pedro. Isunod na po natin ang special song ni Novia Lagadi.
sunrise, at the waking of the day, when the songbirds celebrate new beginnings and new springtime. When the flowers fill the trees and the grass is glowing green, I can see him. Hallelujah, hallelujah, he is risen from the grave. Hallelujah, hallelujah, his goodness, his grace, every day, every hour, having found out his power and his peace. Hallelujah, he is risen for me. In the colors of his sunset in the sky, as it melts into the night, hope is given, and in the promise of the fading of the moon, that the dawn is coming soon, I can see him. Hallelujah, hallelujah, he is risen from the grave. Hallelujah, hallelujah, his goodness, his grace, every day, every hour, having finding out his power, righteous peace. Hallelujah, he is risen for me. Jesus is risen. He lives again. Hallelujah, hallelujah, he is risen from the grave. Hallelujah, hallelujah, his goodness, his grace, every day, every hour, having found out his power, righteous peace. Hallelujah, he is risen for me. He is risen. Hello. Salamat po sa awit na ating napakinggan mula po sa isa nating kabataan. Happy Sabat po sa inyong lahat, mga kapatid, at magandang gabi po. At sana po ay nakalaan ang atin hong mga puso at isipan sa atin hong pagsamba. Nasa huling gabi po ng ating pag-aaral, mga minamahal po naming mga kapatid, at bukas po ng tanghali during the divine worship ay tayo po ay nakalaan na makiki-participate po tayo sa isang mahalagang seremonya ng ating iglesia na pinagkaloob ng Panginoon sa atin, at yun po ay walang iba kundi ang communion service. Sana po ay naihanda po natin ang ating pong mga puso at isipan sa pagtanggap po ng ating
Santa Cena bukas ng tanghali, mga kapatid. Okay, so bago po tayo pumunta sa atin pong huling paksa, hindi, bukas pa pala ang ating last na topic na pag-uusapan during the divine worship. Ay nais ko po kayong tanungin kung meron po ba kayong mga question sa atin hong mga gabi-gabing napag-aralan, mga kapatid. Oo, para once and for all ay hindi po natin ito makaligtaan na baka meron pong mga pag-aalinlangan sa inyo pong mga napakinggan o kaya naman ay medyo parang nalalabuan tayo doon, ay pwede po natin itong maklear. Okay? Kung wala naman, mga kapatid, salamat po. Ibig sabihin ay nakikinig po kayo ng mabuti. Okay? And I hope and pray, mga kapatid, na ito po ay marami po tayong natutunan sa atin hong mga ginawang pag-aaral sa nakalipas na ilang gabi ngayon? Limang gabi, tama ba? 4 na gabi, pang-5 ngayon. Oo. Yan, kasi nagsimula tayo ay Monday ng gabi. So maraming salamat po sa mga umattend gabi-gabi. Ano po? At sana po, mga kapatid, ay marami tayong natutunan. And by the way, mga kapatid, meron doon po sa mga nakakumpleto po ng ating attendance gabi-gabi, meron po kaming ibibigay na certificate sa inyo, mga kapatid. Kasi bahagi po yan ng compliant church. Pero ibibigay po namin yon sa panahon po ng phase 2, kasi ito phase 1 pa lang po ito eh. So meron po akong another schedule sa inyo next month ng July, kung di po ako nagkakamali. Ang phase 2 natin, mga kapatid, ay gagawin naman po natin tuwing Miyerkules at saka Biyernes at saka Sabado. Hindi na po gabi-gabi. Kasi phase 2 na po yon, so ilan na lang pong topic yung natitira. So Wednesday, Friday, and Saturday ang atin pong magiging pag-aaral naman sa ating phase 2, mga kapatid. At doon ay, pag natapos po natin yon, magkakaroon po tayo ng awarding sa hapon, mga kapatid, at ibibigay po namin ang inyong mga certificate, mga kapatid. Okay, so ang title po ng ating pag-aaral ngayong gabi ay ang pamamahala ng buhay. Alam po ba ninyo, mga kapatid, na ang isa sa pinakamahalagang bagay na ipinagkatiwala ng Diyos sa ating lahat ay ang buhay. Kaya napaka-importante po sa Diyos ng buhay. Kaya ayaw ng Diyos na ang buhay ay lalapastanganin natin ng ganun-ganun na lamang. Dahil napaka-importante po ng buhay, dahil ang buhay ay galing sa Kanya. At Siya po ang nagbigay ng buhay na ito. Kaya dapat ito ay pangalagaan natin at dapat po natin itong pamahalaan ng tama bilang mga katiwala. Dahil marami pong mga tao ngayon ang nagbibigay ng mababang atensyon at pagpapahalaga sa buhay na kanilang tinatanggap. Na para bang itong buhay na ito ay walang pakialam yung iba. Basta kung anong gusto kong gawin, gagawin ko. Kanina, ay nanonood po ako ng mga video doon sa internet. Meron po akong isang nadaanan doon na balita. Kung nakita po ninyo sa internet, parang sa ko siya nakita, sa Facebook. Merong tatay na dala-dala yung kanyang anak, na andun sila sa bubong ng bahay, sa bubong sila ng isang bahay na walang yero. Parang mga lang siya, yung trusses lang. Oo. Naandun sila sa dalawa sa taas, kalong-kalong niya yung kanyang anak at pinaiinom niya ng tubig. Doon sa galing sa plastic bottle, mga kapatid. Tapos paiinumin niya, and then iinom siya. Tapos maya-maya paiinumin niya habang para tumahan yung bata. Pag umiiyak, paiinumin niya, iinom din siya. Hanggang sa maya-maya, tumayo yung tatay. Bit-bit pa rin niya yung bata na naka sa kanya. At humarap siya doon sa harap ng wala ng bubong, at maya-maya biglang tumalon. Kasama yung anak.
nung kusisain ng mga kapitbahay, kung bakit nagkaganon, ang dahilan, maraming frustration siya sa buhay. Iniwan siya ng kanyang asawa. At wala siyang magandang trabaho. Kaya hindi niya halos kayang pakainin at buhayin yung kanyang mga anak. So siguro dahil sa kanyang maraming frustration, naisip na lamang niya na tapusin ko na lang itong buhay na to. At para doon, at wala na rin namang masasaktang iba, isinama na niya yung kanyang anak. Para yung siguro iniisip niya na yung kanyang anak, kung saling mawawala lang siya mag-isa, baka mahirapan din yung kanyang anak, walang magkalinga sa kanila kasi ang feeling niya walang nagmamahal sa kanila. Kaya idinamay niya yung kanyang anak. You see mga kapatid, this is the kind of story na makikita natin in every part of the world na ang nagiging sanhi ng pagkawala ng pagpapahalaga ng tao sa buhay ay ang mga nangyayari din sa buhay nila. Kaya ngayong gabi bilang katiwala mga kapatid, pag-aralan po natin kung paano po natin pamamahalaan ang buhay na ipinagkaloob at pinagkatiwala ng Diyos sa atin mga kapatid. Ano po? Ayan, pagiging katiwala. Ang sabi po sa atin, ang pagiging katiwala, ang responsibilidad at pananagutan ng bawat nilikha ng Diyos. Totoo po yun. Kaya mahalaga po na dapat nating pinahahalagahan ang pagiging katiwala sapagkat ito ay responsibility. At darating ang panahon ng pagsusulit, tayo po ay mananagot sa lumikha sa atin. At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Ang terminong stewardship o yung pagiging katiwala ay karaniwang hindi nauunawaan ng maraming mananampalataya, lalo na po sa atin bilang mga Seventh-day Adventists. Karamihan sa mga dumadalo sa iglesia ay iniuugnay ang pagiging katiwala sa pagbibigay ng pera at ang paghahati sa sariling pera sa karamihan ng pagkakataon ay tila isang masakit na karanasan para sa atin. Ano? Ito po ay nagbibigay sa atin ng isang masakit na karanasan pagdating sa ang pera ay paghahatiin na. Ano? Isa sa iyo at meron sa Panginoon. Yan. So dito mga kapatid, madalas tayong nasusubok. And meron pong maling konsepto na nabubuo sa ating isipan. Ang maling konseptong ito ng pagiging katiwala ay isa sa mga dahilan kung bakit maraming tao ang nakakaramdam ng tunay na kasiyahan sa kanilang buhay. Yung bang tayo mga kapatid ay walang contentment. Ano yung contentment sa Tagalog? Hindi tayo kontento. Contentment nga. Wala tayong satisfaction, hindi tayo masatisfy, di ba? Okay? And, mga kapatid, mahalaga. Kaya mahalaga po na malinaw na maunawaan ng bawat tao at bawat kaanib ng iglesia ang kanyang relasyon sa Diyos at ang mga dakilang plano ng Diyos para sa Kanya. Ano ang kahulugan sa diksyonary ng salitang pagiging katiwala o stewardship? Sa dictionary po ay makikita natin na ito ay naglalarawan sa isang katiwala bilang isang taong namamahala sa ari-arian ng iba. So ibig sabihin, sang-ayon sa diksyonaryo, ang pagiging katiwala ay ang posisyon o tungkulin at mga responsibilidad ng isang katiwala. Sa makatuwid, ang pagiging katiwala ay ano po? Pamamahala. Sa English, managing. Okay? Pag sinabing katiwala, manager. Pag sinabing pagiging katiwala, managing. Pinamamahalaan natin, ang sabi rito, ang mga bagay. Ito ay isang posisyon. Isang posisyon po ito at tungkulin natin at responsibility din natin mga kapatid. No? Yan. Na tayong mga katiwala ay dapat pinamamahalaan natin ang mga bagay na ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Ang sabi po ng aklat ni Ellen G. White na may title That I May Know Him, page 220, ang sabi po niya dito,
ang isang katiwala ay nakikilala ng kanyang Panginoon. Ang mga interes ng kanyang Panginoon ay nagiging kanya. So, ibig sabihin, kung anong interes ng kanyang Panginoon, ang isang katiwala, dapat yun din ang interes niya. Tinatanggap niya ang mga responsibilidad ng isang katiwala at ang mga bagay na gagawin ng kanyang Panginoon kung siya ang namamahala sa kanyang sariling ari-arian. Ang posisyon ay isa ng dignidad dahil nagtitiwala sa kanya ang kanyang Panginoon. Ang posisyon ay isa sa dangal dahil pinagkakatiwalaan siya ng kanyang amo. Bawat Kristiyano ay katiwala ng Diyos at pinagkakatiwalaan ng kanyang mga ari-arian. Now, ano po ang sabi sa atin dito? Posible daw mga kapatid na ang karaniwang nag-aangking Kristiyano ay hindi talaga nauunawaan ang kahulugan ng pamamahala ng buhay ayon sa plano ng Diyos dahil itinuturing niya na ang kanyang sarili ay bilang may-ari sa halip na tagapamahala. Kaya hindi po tayo magkaigi-igi sa ating buhay Kristiyano, sa ating pagiging katiwala, kung saan ba tayo lalagay. Bakit? Kasi minsan, ang ating attitude minsan parang tayo yung may-ari. Minsan naman dadating yung panahon na ang ating kalagayan na andun sa pagiging katiwala. Pero minsan dadating na naman yung oras na parang ang feeling natin tayo ang may-ari. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin mga kapatid, hindi po talaga nauunawaan natin ang pagiging katiwala ng malalim. Kaya naman, ang sabi po sa atin, isang dahilan na nag-aambag sa saloobing ito ay maaaring ang karamihan sa mga apila para sa suporta pinansyal ng iglesia o simbahan ay lumalapit sa miyembro hindi bilang isang tagapamahala, kundi bilang isang may-ari. Okay? Kaya, yung ating pagtuturo sa mga kapatid, sa ating pong mga member, tayo na mga katiwala, mga kapatid, minsan ang nagiging natin sa halip na maging tagapamahala tayo, ang naituturo natin sa mga kapatid ay maging may-ari na hindi naman po dapat. Ngayon, meron pong mga bagay na sa ating buhay ay ipinagkatiwala ang Panginoon. Kasama sa ating pong buhay araw-araw. Okay? Number 1, ang una ay ang pagiging katiwala natin ng lahat ng mga nilikha ng Diyos. Anong ibig sabihin nito? Particular po yung tinatawag nating environment. Okay? Paano natin ito pamamahalaan? Ang sabi sa atin, ang pagiging katiwala ng mga nilikha. Tumutukoy ito sa responsibilidad ng mga tao na alagaan at pamahalaan ang lupa at mga yaman nito. Kinikilala na ito ay ipinagkatiwala sa atin ng isang mas mataas na kapangyarihan. At yan ay walang iba kundi ang Diyos na sinasampalatayanan ng marami. Ibig sabihin, sa ating buhay, nang tayo ay bigyan ng Diyos ng buhay, kalaki po nito ang pagbibigay niya sa atin ng karapatang maging katiwala ng lahat ng kanyang nilikha. Katulad ng kanyang ginawa sa halamanan ng Eden. Kabilang dito mga kapatid ang paggamit ng ating karunungan at pagkamalikhain upang itaguyod ang kasaganaan at protektahan ang kapaligiran, yung environment. Tinitiyak ang kalusugan at pagpapanatili nito para sa kasalukuyan at hinaharap na henerasyon, mga kapatid. So, meron tayong responsibility as a steward. Bilang katiwala, tayo po ay inaasahan ng Diyos na ang atin pong magiging buhay ay dapat tayo ay tagapag-ingat ng ating kapaligiran. Dapat tayong mga katiwala, ang advocacy natin mga kapatid, ay ingatan ang ating kalikasan. Dapat walang masusumpungan sa isang Adventista na nag-aangkin na katiwala ng Diyos na siya ay sisira ng environment. Tandaan po natin,
ito po ay bahagi ng ating pagiging katiwala. Ano po ang biblical basis nito? Ang sabi sa Genesis chapter 2 verse 15, at kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden at tinagubilinan siya upang kanyang alagaan at ingatan. So napakaliwanag po niyan na ang utos ng Diyos kay Adan nang siya'y ilagay sa halamanan ng Eden na kung saan naroon ang magandang kapaligiran at mga nilalang at nilikha ng Diyos, ang sabi ron mga kapatid, ito ay kanyang kinakailangang alagaan at ingatan. Kaya bilang katiwala na ibinigay ng Diyos sa tao, tayo po mga kapatid ay dapat number 1 sa pag-iingat ng kalikasan. Marami pong mga relihiyosong teksto o partikular na sa Biblia na binibigyan ang tao ng papel bilang mga tagapangalaga ng kanyang nilikha. At yan po ang isa na sinasabi sa atin na nagtuturo sa atin na ang sangkatauhan ay dapat alagaan natin, mga kapatid. At ito ay ating pangalagaan, pagyamanin dito sa lupa. At binibigyang diin ang responsibilidad na pamahalaan at protektahan ang ating mga yaman dito sa sanlibutan. Kaya mga kapatid, hindi lang po nagsasabi sa atin na ang pagiging katiwala ay nauukulang sa tithes and offering. Meron din po tayong responsibility mag-ingat ng ating environment. Kaya bilang mga Adventista, dapat ito po yung advocacy natin o sa linggo. Iniimbatahan po namin kayo na magkakaroon po ng tree planting bilang atin pong pagsuporta sa programa ng city na ang tawag ay, ano yan? Kagiban. Pista Kagiban. Tama ba? Ayan. So ang pagkikita-kita po ay doon sa parking lot ng Balayong Park. Meron pong sasakyang inilaan doon ang city government. Nasasakyan po natin mga kapatid kasi hindi po tayo po pwede ng Sabado. Kaya tayo pong mga Adventista ay magtatanim sa araw ng linggo. Bakit? Sapagkat dito, ipinopromote natin na tayong mga Adventista bilang mga katiwala ay dapat nagpuproteksyon ng environment. Mga kapatid, ang pangangalaga ay maaaring isalin sa iba't ibang mga aksyon tulad ng pagbabawas ng basura, pag-iingat ng energy o enerhiya, pagsuporta sa napapanatiling pagsasaka at pagtataguyod ng mga patakaran para sa proteksyon ng ating kapaligiran, mga kapatid. Alam po ninyo sa Biblia, ang pangangalaga ay napaka-importante, mga kapatid. Dahil ito po ay itinuturo din sa atin na tayo ay magpahalaga sa ating kapaligiran. Tayo, napakapalad nga natin, mga kapatid Dahil naandito tayo sa isang syudad na simula't simula pa, ang programa maging kalinisan. Pero alam nyo, nung isang araw may bumabatikos na sa city government Bakit? Kasi nawawala na yung ating sinimulan. Dahil marami na po ngayon na lugar, hindi na po nahahakot ang basura. At sangkatutak na po ang kalat, mga kapatid. Kaya hindi nakakapagtaka na ang Puerto Princesa, one day, ay lulubog din katulad ng Metro Manila. Pag hindi po natin tinigilan ang pagtatapo ng basura kung saan-saan lang. Dati, sapat-sapat yung mga basurahan na inilalagay sa bawat street. Ngayon, kulang-kulang na, mga kapatid. Doon lamang sa aming street sa BM, mga kapatid Dahil sa kakulangan ng lalagyan ng basura, mga kapatid, napupuno ng napupuno, tambak ng tambak, yung mga asong gala, sila naman yung nagbubungkal at nagkakalat sa kalsada na hindi naman kaagad nalilinis. Mga kapatid, kaya tayo po ay tinatawagan ng Panginoon na maging advocacy po natin ang ganitong bagay, mga kapatid. Ayan. Pangalawang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon bilang katiwala ay ang pamamahala ng ating kalusugan. Alam po ninyo sa Biblia, ang pangangalaga sa kalusugan ay nangangahulugang pagkilala sa ating mga katawan bilang mga regalo mula sa Diyos.
at responsableng pag-aalaga sa mga ito bilang templo ng banal na Espiritu. Kasama po dito ang paggawa ng mga desisyon na nagbibigay galang sa Diyos, tulad ng pagsasanay ng katamtaman, pagpapanatili ng malusog na dieta at pamumuhay, at paghahanap ng gabay ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin. So ang isa sa pinakamahalaga rin na pinagkatiwala ng Diyos sa atin ay ang ating kalusugan. Bakit? Tatanungin ko po kayo mga kapatid, bakit po ba tayo nais ng Diyos na maging malusog? Nung ako po ay nag-aaral ng masteral program sa public health, ito po ang naging thesis ko, Stewardship on Health, mga kapatid. Ang aking pong, merong isang iglesia na aking pinuntahan na siyang sentro ng aking naging pag-aaral at research, mga kapatid, and study. Nagkandak po ako ng survey sa kanila. Meron po akong ipinamigay sa kanila ng mga questionnaire. At doon sa questionnaire, mga kapatid, ang isa sa number one objective nito ay para malaman ko kung ano ba ang kaisipan ng bawat Adventista tungkol sa pagiging malusog. Mga Adventista po ito ha. Sumagot sila ng survey. At doon sa tanong na ang tanong ay, ano ang iyong dahilan, bakit ikaw ay nagnanais na maging malusog? Alam nyo ang sagot, mga kapatid, 60% ng mga sumagot, ang sagot nila ay para humaba ang kanilang buhay. Tama naman. Wala namang kasing mali dun eh. Lahat tama. Pero iilan lamang ang sumagot doon, mga kapatid, na kaya sila nag-iingat ng kanilang kalusugan sapagkat ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu. Kakaunti. Ibig sabihin, marami pa rin sa ating mga Adventista ang hindi pa rin nakakaunawa na ang pagiging katiwala, bahagi po ang pag-iingat ng ating kalusugan. Hindi para humaba ang buhay natin, kundi para tayo ay magbigay ng kalwalhatian sa Diyos. Look, hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng banal na Espiritu na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Mga kapatid, sa ating lahat, hindi ninyo pag-aari yan ang inyong katawan sapagkat binili na kayo sa isang halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan nyo ang Diyos. Nakita po ninyo mga kapatid, what is the purpose of being healthy? Hindi para humaba ang buhay natin. Anong sabi ng banal na kasulatan? Para tayo po ay makapagbigay ng kalwalhatian sa pamamagitan ng ating katawan dahil ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu. Kaya mahalaga po na bilang katiwala ay bibigyan po natin ng pansin ang ating kalusugan. Ang Biblia po ay nagtataguyod ng katamtaman sa lahat ng bagay kabilang ang pagkain, pag-inom at iba pang physical na gawain. Na kailangang ito po mga kapatid ay masusumpungan sa ating mga buhay. Ano pa? Pahinga. Napakapalad po nating mga Adventista dahil tayo po ay sa loob ng 7 araw ay pinagkalooban ng Diyos ng araw ng pagpapahinga. Tama po ba? Kaya yung araw ng pagpapahinga, ang tawag po dyan ay Sabat. Ang ibig sabihin po ng Sabat, araw ng pagpapahinga or rest day. Kaya yun po mga kapatid ay ang pagbibigay prioridad sa pahinga o kaya naman yung pag-o-observe natin ng Sabat ay ipinakikita rin bilang mahalagang aspeto ng pangangalaga na nagtataguyod ng physical at espiritual na pagbabago. Kaya nakakatulong po sa atin yon. Hindi lang po tayo pinalulusog spiritually kapag tayo po ay nangingilin at sumasamba ng araw ng Sabat, kundi ano po, tayo daw po ay pinalulusog physically, mga kapatid. At ito ay masusumpungan sa atin ang pagbabago. Ang pananalangin o yung tinatawag nating panalangin at pagtitiwala sa Diyos ay mahalaga
sa pagiging katiwala, kabilang ang paghahanap ng kanyang gabay para sa pisikal at mental na kalusugan. So kailangan po nating hingin ang patnubay ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagtitiwala natin sa Diyos. Mga kapatid, ay napakahalaga po. Yan. Ano pa? Yung awa at serbisyo, ang pagpapakita ng malasakit sa iba, lalo na sa mga may sakit at nangangailangan, ay isang anyo ng pagiging katiwala na sumasailalim sa habag ng ating Panginoon. In essence, mga kapatid, ang biblical na pagiging katiwala sa kalusugan ay tungkol sa pagkilala sa pagmamay-ari ng Diyos sa ating katawan, paggawa ng mga desisyon na maaayon sa kanyang mga prinsipyo, at aktibong pag-aalaga sa ating pisikal at espiritual na kalagayan upang mas mahusay na na makapaglingkod tayo sa Kanya at sa ating kapwa, mga kapatid. Kaya, ang sabi ng World Health Organization, kapag dinipine mo po yung salitang health o kalusugan, hindi po ang ibig sabihin nun ay wala kang sakit. Health is not the absence of disease. Ang kalusugan ay dapat kasama ang dapat 4 na aspeto ng ating buhay. Ano ba yung 4 na aspeto na binigay ng Diyos sa atin nung tayo nilalang? Social, spiritual, physical and mental. So dapat daw, according to World Health Organization, para ang tao ay masabing malusog, talagang malusog, dapat yung 4 na aspect na yan. Lahat po ay dapat fit, mga kapatid. Dapat ikaw ay physically fit, wala kang nararamdamang mga sakit-sakit at mga aray-aray sa katawan. Dapat ikaw ay Dapat ikaw ay mentally fit, dapat ikaw ay socially fit, dapat ikaw ay spiritually fit. Anong ibig sabihin noon, mga kapatid? Wala kang ang nararamdaman, tapos ikaw naman ay nagbibilang na mag-isa, tapos tawa ka ng tawa na mag-isa. May problema ka, hindi ka malusog. Anong problema nun? Mental. Di ba? O sabihin natin, matino ang pag-iisip mo. Di ba? At kilalang-kilala ka sa community. Mga kapatid, pagkatapos ay maganda ang iyong pangangatawan. Hindi ka naman nag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi ka pumupunta sa simbahan. Hindi ka sumasama sa mga worship services. Anong problema mo? Spiritual. Ibig sabihin, hindi ka pa rin talagang totoong malusog. Kasi may problema ka sa isang aspeto ng buhay mo. So para maging malusog tayo, dapat lahat yon, mga kapatid, ay ating tatangkilikin at pangangalagaan, mga kapatid. Hindi lang physical. Kinakailangan din nating maging malusog spiritually and socially. Sa Biblia, mga kapatid, ay atin pong makikita ang mga iba't ibang mga payo ng banal na kasulatan tungkol sa pagiging malusog. Healthy, happy, and holy. Yan po, mga kapatid, ang panalangin ng Panginoon sa atin na tayo ay maging healthy, happy, and holy, mga kapatid. Okay, pangatlo, ang pamamahala ng talento. Sa Biblia, ang pagiging katiwala, mga kapatid, ng talento ay binibigyang diin ang responsableng paggamit at pag-unlad ng mga kakayahang ibinigay ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian at kapakinabangan ng iba. Bakit daw tayo binigyan ng Diyos ng talent? Binigyan tayo ng Diyos ng talent para hindi maging kapurihan sa sarili natin. Kundi para maging kaluwalhatian sa Diyos at kapakinabangan sa ating kapwa. Ayan. Hindi ang aktibong paggamit, hindi lang ito tungkol sa pagkakaroon ng mga talento, kundi ang aktibong paggamit ng mga ito sa paglilingkod. Tulad ng ipinapakita ng talinhaga ng mga talento sa Matthew chapter 25. Ang konseptong ito ay nagbibigay diin sa pamamagitan ng paglago at ang epekto ng tapat na paglilingkod sa parehong individual at komunidad. Kaya tayo, mga kapatid, binigyan tayo ng Diyos ng kanya-kanyang talento, di po ba? Hindi tayo pare-pareho. Meron sa atin na marunong magaling umawit.
merong magaling gumitara, merong magaling magluto, mga kapatid. Meron din namang magaling kumain. Di ba? Talento din yan yung pagkain. Oo, di ba? Yan. So, anong talento meron tayo? Kaya ang sabi po sa atin dito, kung pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng talent, mga kapatid, saan daw po natin dapat gamitin? Sa ikaluluwalhati ng Diyos at sa paglilingkod sa ating kapwa. Kung tayo ay binigyan ng Diyos ng talento ng pag-awit, gamitin natin yan para makapagbigay tayo ng pag-asa sa mga taong nawawalan ng pag-asa through music, mga kapatid. Hindi ako binigyan ng Diyos siguro ng ganong klase ng talento, mga kapatid. Pero nagpapasalamat ako kasi binigyan ako ng Panginoon ng asawa na magaling umawit, mga anak na marunong umawit. Kaya pag sila umaawit, hindi po ako sumasama. Nahalata nyo ba? Kasi pag sila umawit at sumama ako, sira ang plataforma. Oo. Pero minsan naman, tumatama din ako, mga kapatid. Tumatama din naman ako. Oo. Kaya natutuwa rin ako na yung mga anak ko, nakakuha ng kanilang talent sa mother nila, kasi yung misis ko. Wag mo nang pagawain ng iba yan, pakantahin mo na lang. Yan po ang talagang talent niya. Ayan, yung iba sa atin, merong magagaling magluto. Gamitin po natin yan pagka tayo po ay sa mga feeding program. Yung talento natin sa pagluluto, mga kapatid. Para makabigay tayo ng tulong sa iba, mga kapatid, no? Yan. At ang sabi, mga kapatid, sa atin, ang Diyos bilang pinagmulan, bilang pinagmulan ng lahat ng talento at kakayahan ay itinuturing na mga regalo mula sa Diyos. Ito po yung mga pangunahing prinsipyo ng pamamahala ng mga talento sa banal na kasulatan, mga kapatid. Serbisyo sa iba. Ang mga talento ay nilikha upang gamitin sa paglilingkod at pagpapalakas ng iba sa loob ng komunidad, partikular sa loob ng iglesia. Pag-unlad at paglago, kailangan po nating palaguin yan dahil ang mga talento ay dapat alagaan at paunlarin, hindi baliwalain or abusuhin, mga kapatid. Paano ba natin naaabuso yung ating talent? Kapag ginagamit natin sa walang kakwenta-kwentang bagay, lalo na kung hindi sa gawain ng Panginoon at hindi sa pagbibigay ng kapurihan sa Kanya at pagbibigay ng kaaliwan sa mga tao, pagtulong sa mga tao, mga kapatid. Inaabuso natin yung ating talento, mga kapatid, no? Kaya kailangan gamitin po natin sa tamang paggamit dahil ang talento may kalakip na pananagutan at responsibilidad. Ang mga individual ay may pananagutan sa kung paano nila ginagamit ang kanilang mga talento. Tulad ng makikita sa talinghaga ng mga talento kung saan hinuhusgahan ng mga alipin batay sa kanilang pagiging produktibo. Naalala nyo ba yung kwento dun sa binigyan ng talento sa Matthew 25? Di ba? Yung isa doon, sa halip na pagyamanin niya yung kanyang talent, kasi yung dalawa, napalago nila Yung dalawa, naging 4. Yung 5, naging 10. Yung iisa na nga lang, ano bang ginawa? Itinago, ibinaon sa lupa. Dahil ang katuwiran niya, natatakot siya sa kanyang Panginoon na pagbalik niya, baka wala na siyang maipakita. Pero nung bumalik ang Panginoon, sa halip na matuwa sa kanya, nagalit sa kanya. Bakit? Kasi hindi siya nagkaroon ng pag-unlad sa talento na ipinagkaloob sa kanya. Kaya sabi, tamad na alipin, sabi ng Panginoon. Tamad na alipin. Kaya ngayong araw na ito, ikaw ay ilalabas upang ikaw ay patayin. Mga kapatid, sa paggamit natin ng ating talento, mahalaga ang motibo. Dahil ang layunin sa paggamit ng mga talento ay dapat para sa kalwalhatian ng Diyos at hindi para sa pansariling kapakinabangan. Ayan, so yung talinghaga, isa sa Bible examples po yan sa Matthew 25, verse 14 to 30. So yung pong talinghagang yan ay binibigyang diin ang kahalagahan ng pamumuhunan at pagpaparami ng mga talento na ikinukumpara yung mga tapat na lingkod
sa isa sa inilibing ang kanyang talento dahil sa takot. Ang sabi po sa unang Pedro 4:10, kung bawat isa ay tumanggap ng kaloob, gamitin ito upang maglingkod sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang biyaya ng Diyos. Yan. So, kailangan talaga gamitin natin yan sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. No? Yan. Hindi lang natin, kung ikaw ay magaling kumanta, hindi lang dapat yan maging source of income mo, yung talento mo, kundi dapat pinagkakakitaan mo yung galing mo sa pag-awit at the same time, ginagamit mo rin yan sa gawain ng Panginoon. Di ba, mga kapatid? Bakit? Kasi pinagkatiwala sa atin yan eh. Kaloob ng Panginoon yan. So, kilalanin ang kanilang mga kaloob, tukuyin at unawain ang mga talento at kakayahang ibinigay sa kanila. Paunlarin ang kanilang mga talento, linangin at palaguin ang kanilang mga kakayahan sa pamamagitan ng pagsasanay at pag-aaral, mga kapatid. So, kailangan po nating sanayin yung sarili natin para palaguin natin yung ating talento, mga kapatid. Ano? Ayan. Gamitin ang kanilang mga talento, aktibong gamitin ang kanilang mga talento sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Maging responsable sa kanilang paggamit, kilalanin na ang kanilang paggamit ng mga talento ay susuriin ng Diyos. Maghanap na magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Tiyakin na ang motibasyon sa paggamit ng kanilang mga talento ay upang parangalan. Parangalan ang Diyos, mga kapatid. Pang-apat, na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin ay walang iba kundi ang oras o yung time. Mga kapatid. Sa Biblia po, ang pagiging katiwala ng oras ay binibigyan diin ang responsibilidad at pagbibigay galang sa Diyos sa paggamit ng oras na ibinigay ng Diyos sa mga individual. Kinikilala ito bilang isang mahalagang yaman at isang regalo na dapat pamahalaan ng matalino. Kabilang dito ang pag-maximize ng bawat pagkakataon, pangunawa sa kalooban ng Diyos at pag-i-invest ng oras sa mga aktibidad na nagpapaunlad ng kanyang mga layunin. Kaya mga kapatid, kamusta po ang paggamit natin ng oras na pinagkatiwala ng Diyos sa atin? Ha? Nagiging tapat po ba tayo sa paggamit niyan? Mas malaki ba ang oras natin sa paggamit sa gawain ng Diyos kaysa sa ating mga pansariling kalayawan? Mga pangunahing prinsipyo sa pagiging katiwala ng oras. Una, ang oras ay isang regalo mula sa Diyos. Itinuturo po ng Biblia na ang oras ay isang limitadong at mahalagang yaman na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Pananagutan, meron tayong pananagutan dito. Tulad ng isang katiwala na namamahala ng mga yaman para sa may-ari, ang mga mananampalataya ay may pananagutan sa Diyos kung paano nila ginagamit ang kanilang oras. Karunungan at pag-iingat. Hinihimok tayo ng banal na kasulatan ang mga mananampalataya na maging matalino sa paggamit ng kanilang oras. Sulitin ang mga pagkakataon at iwasan ang ang kamangmangan. Yan. So, pagtubos ng oras, ibig sabihin nito ay paggawa ng mga sinadyang pagpili kung paano gamitin ang oras, lalo na sa liwanag ng limitadong oras na meron tayo at ang kasamaan sa mundo. Tandaan natin mga kapatid, our time on earth are very limited. Darating ang panahon, ang time natin mawawala. Darating ang panahon, mga kapatid, ang panahon natin ay titigil. Maaaring ang titigil niyan ay ang kamatayan o maaaring ang muling pagdating ng Panginoon. Pero pagdating ng pagsusulit natin sa harap ng Diyos, isa lang ang itatanong sa atin. Hindi tayo tatanungin ng Diyos kung gaano kalaking lupa ang na-invest natin. Hindi tayo tatanungin ng Diyos kung gaano kagandang bahay ang naitayo natin. At kung gaano karaming pera ang naipon mo sa bangko.
ang itatanong sa iyo ng Diyos, paano mo ginamit ang oras, ang panahong binigay ko sa iyo, mga kapatid. Minsan, ang paggamit natin ng panahon, mga kapatid, nawawaldas natin sa walang kapararakan, mga kapatid. Even the time of worship, mga kapatid. Kahit yung panahon ng ating pagsamba, minsan na i-compromise natin. Yun na nga lang yung time, yun na nga lang yung oras na makakasalamuhan natin ng Panginoon, mga kapatid, kino-compromise pa natin. Saan? Sa mga bagay sa sanlibutan. Nakakalungkot yun at gagamitin natin yung oras na pinagkatiwala ng Diyos sa atin sa mga bagay na walang kapakinabangan, mga kapatid. No? Sinasayang natin at hindi tayo nagiging isang mabuting katiwala. Sa Colosas 4:5, ang sabi ng mga halimbawa sa Biblia, magsilakad kayo ng may karunungan sa mga hindi sumasampalataya at samantalahin ang bawat pagkakataon. Samantalahin natin, mga kapatid, yung pagkakataong binibigay sa atin ng Panginoon kasi may wakas yan. May wakas. Habang buhay tayo, gamitin natin yung buhay natin sa tamang paggamit ng oras. Mga kapatid, ha? Medyo lawak-lawakan natin yung time natin sa ating spiritual na buhay at pagtulong sa mga nangangailangan, mga kapatid. Huwag lang sa sarili natin. Ha? Huwag lang sa sarili natin. Efesos 5, ang sabi, tignan ninyong mabuti kung paano kayo lumalakad, hindi bilang mga mangmang, kundi bilang mga marunong, na ginagamit ang panahon o oras ng mabuti, sapagkat ang mga araw ay masama, mga kapatid. Ayan. Ano pa? Ecclesiastes 3:1, sa lahat ng bagay ay may takdang panahon at panahon para sa bawat bagay sa ilalim ng langit. Anong sabi ni Solomon? May panahon ng pagtawa. May panahon ng pag-iyak. May panahon ng pagsilang, may panahon ng kamatayan. May panahon ng hirap, may panahon ng kasaganaan. Mga kapatid, ito po ang bawat oras sa buhay natin. Kaya habang binibigyan tayo ng Diyos ng buhay, gamitin po natin ang lahat ng ito sa tamang paraan na ang tangi lamang gusto ng Panginoon ay gamitin natin. Saan? Sa pagluwalhati natin ng ating pangalan ng Panginoon. Ano yung mga practical na implikasyon nito? Number 1, pagbibigay prioridad. Ang pagiging katiwala ng oras ay nangangailangan ng paggawa ng mga sinadyang pagpili kung paano gugugulin ang oras. Binibigyang prioridad ang mga aktibidad na naaayon sa mga layunin ng Diyos, mga kapatid. Pag-iwas sa katamaran, ang mga mananampalataya ay hinihimok na maging masipag sa kanilang trabaho. Gamitin ang oras ng produktibo, mga kapatid. Tayo, pagka tayo'y pinagpapahinga, trabaho tayo ng trabaho. Pag tayo naman ay pinagtrabaho, pahinga naman tayo ng pahinga kahit oras ng trabaho. Ha? Pero dapat, mga kapatid, balanse ang paggamit natin ng oras. Sabi nga ng mga matatanda, gawin mo itong paglilinis ng kaldero habang ikaw ay namamahinga. Namamahinga ka pero naglilinis ka ng kaldero. Alam mo yon? Walang sayang na oras yon. Di ba? Ayan. Paglinang ng mga relasyon. Ang oras ay dapat ilaan sa pagbuo ng makabuluhang relasyon sa Diyos at sa iba. Ano yung mga spiritual na disiplina? Ang paglalaan ng oras sa panalangin, pag-aaral ng Biblia, at pagsamba ay mga mahalagang bahagi ng pamamahala o pagiging katiwala ng oras, mga kapatid. Yun pala. Para hindi masyadong masayang ang oras natin na pinagkatiwala ng Diyos sa atin, gamitin po natin yan sa panalangin, pag-aaral ng Biblia at pagsamba dahil ito ay mahalagang bahagi ng ating pagiging katiwala ng oras. Pagiging mapanuri sa hinaharap, pagkilala na ang ating oras sa mundo ay limitado at paggawa ng mga desisyon na nakakaapekto sa kawalang hanggan, mga kapatid. So ito po yung mga mahahalagang bagay na binigay sa atin ng Panginoon. Pagiging katiwala
ng ano po, ng environment, ng kalikasan, pagiging katiwala ng ating mga talento, pagiging katiwala ng oras, mga kapatid, at pagiging katiwala ng ating kalusugan. Lahat ng ito, mga kapatid, ay bahagi ng ating pagiging katiwala. Kaya, ano ang sabi sa atin, mga kapatid, kahit maging tapat tayo sa pagbibigay po natin ng ika-10 bahagi at mga handog tuwing Sabado. Kung tayo naman ay mali ang paggamit ng oras, kung tayo naman ay nagpapabaya sa ating kalusugan, kung tayo naman ay hindi marunong mag-ingat ng kalikasan, mga minamahal kong mga kapatid, hindi pa rin po tayo magiging mabuting katiwala. Magiging mabuting katiwala tayo kapag ang lahat ng aspeto ng pagiging katiwala ay magiging totoo sa buhay natin, mga kapatid. Ang pagbibigay at pagbabalik ng ika-10 at mga handog ay bahagi lang ng pagiging katiwala. At yan po ang pag-aaralan natin sa phase 2. Kaya wag po kayong mawawala about the tithes and offering. Ha? Dahil mga kapatid, ito ay isa sa importanteng bagay na nais ng Panginoon na maunawaan po natin, mga kapatid, sapagkat napakahalaga nito at ito ay napapanahon sa ating mga buhay. Gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng panibagong pananaw sa pagiging katiwala, mga minamahal kong mga kapatid. At masumpungan sa ating iglesia na sana bago po tayo ma-declare o ma-recognize bilang isang iglesia, ang mga kapatid dito po sa Rampano ay magpapakita na ng pagiging isang tapat at mabuting katiwala. Hindi para ma-organize tayo bilang church, kundi sapagkat ito'y nais at kalooban at layunin ng Diyos sa kanyang mga anak na dapat na makita sa buhay ng bawat isa sa atin. Mga kapatid, hinahamon ko po ang bawat isa sa atin. Sana'y mabuhay po tayo ng isang buhay ng pagiging isang tunay na katiwala sa isip, sa salita, at sa gawa. At ito, mga kapatid, ay mangyayari lamang ang karanasang ito pag natuto po tayo na isuko ng lubusan ang lahat-lahat sa atin sa Panginoon. And hayaan natin na ang Panginoon ang siyang gumawa sa ating mga buhay at lahat ng ating gagawin na bunga ng ating relasyon sa Panginoon bilang mga kanyang alagad at kanyang katiwala ay makakapagbigay ng kalwalhatian sa ating tagapagligtas, sa ating manlalalang na walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Pagpalain po tayo ng Diyos sa gabing ito. Para po sa ating pagtatapos, tayo pong lahat ay tumayo at awitin po natin ang I Sing the Mighty Power of God. I sing the mighty power of God.
Dakila po naming Diyos Ama, maraming salamat po na muli niyong ipinaalala po sa amin sa gabing ito na ang buhay ng bawat isa sa amin ay nakalaan upang kami ay maging isang tapat at mabuting katiwala sa lahat ng bagay na inyong ipinagkatiwala sa amin sa sanlibutan ito. Tulungan nawa kami, Panginoon, ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu para po sa aming pagiging isang makasalanan at puno ng kahinaan ay makita po ninyo ang aming mga buhay na nagsisikap na sumunod upang maging isang tunay at tapat na inyong katiwala. Ang inyo po nawang patuloy na pag-iingat at pakikisama ay maranasan po namin at ihahatid po ninyo kami sa aming mga tahanan ng ligtas sa anumang kapahamakan. At inyo pong papatawarin ang lahat po ng aming mga pagkukulang at naging kasalanan sa inyo. Ibalik po ninyo kami, Panginoon, sa kinabukasan upang amin pong ipagdiwang ang banal na araw ng Sabat na kung saan kayo po ay aming pasasalamatan, kakatagpuin at pupurihin dahil sa inyong kabutihan. Salamat po sa inyong pagdinig sa aming dalangin ngayong gabi. Ito po ang aming hiling sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.